Alam nyo ba kung paano mag-land preparation? Hello mga ka-agri. Andito po tayo ngayon sa aking backyard kitchen garden. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-agri kung ano yung ginagawa ko, kung paano ko hinahanda yung lupa na pagtataniman. So ito po yung area kung saan nakatanim dati yung 3-layered vegetable garden natin. So ngayon gagawin pa rin natin 3-layered pa rin. Meron pa rin tayong itatanim dito sa ilalim, sa gitna, tsaka dito sa ibabaw yung mga cucurbits. So ngayon medyo binaba ko yung trellis, medyo mababa na siya compared dati na mga 6 feet or 7 feet yung taas. So ngayon nasa around 4 feet lang yung ating trellis. Then etong ilalim ipiprepare na natin kasi itatanim na natin dyan yung mga gulay. So magpupula tayo sa mga susunod na araw, tapos itatanim na po natin dito. Ang ginawa ko lang po dito, una, naglagay ako ng mga organic materials. Yung mga makikita lang din dito sa aming bakuran. Ito pong mga saha ng saging. Yan. Chinap ko lang, yung iba maliliit, yung iba biniak ko lang, tapos nilagay ko na dito sa aking raised bed. Tapos itong malunggay, marami pong malunggay dito sa aking garden Nagtanim ako ng mga malunggay paikot dito sa gulayan. So yan din po yung ilalagay natin. Tapos may nilagay din ako dito ng mga tuyong dahon. Yan, pinagsama-sama ko na yung mga basura dito sa bakuran. Yung mga natutuyong dahon, diyan ko na rin nilagay. Pati po yung mga damo na tinambak ko dati na tuyo na, yung mga tanglad din na binunot ko nakaraan na tuyo na, nilagay po natin dyan. Tandaan natin, itong mga tuyong materials, itong mga tuyong dahon, yung mga kahoy, ayan, may mga kahoy pa ako nilagay, yung mga sanga na maliliit, lahat po yan ay source ng carbon. So lahat ng dry o brown materials, yan po ay source ng carbon. Yung mga sariwa naman tulad ng sariwang dahon, balat ng gulay, balat ng prutas, yan naman ay green materials. Napakataas po niyan sa nitrogen. Kung maririnig po natin sa mga nagko-compost yung green and brown ratio ng materials, yan po yung ibig sabihin. Yung brown, yung tuyo, yung green, yan po yung sariwa. So yun po yung inilatag ko dito sa aking garden. Tapos yung mga sanga ng malunggay, nilagay ko na rin dyan. Tapos naglagay po ko ng balat ng itlog. So itong balat ng itlog, magiging source din siya ng calcium. So alam naman natin yung calcium, yan po yung tumutulong para patibayin yung ating tanim kasi kumakapal yung cell wall ng mga halaman, kaya hindi sila basta-basta nagkakasakit. Tapos nakakatulong yung mga calcium na yan para po hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak, pati yung mga bunga ng ating mga tanim. Itong balat ng itlog, pwede natin siyang isangag, durugin or pulbusin bago natin siya ikalat. Ito pong mga iba buo-buo, pero yung iba dyan sa part na to, mga pinulbos ko na, nilagay ko na dun sa ilalim, tapos tinabunan ko na ng garden soil. Itong saha ng saging, marami rin po tayong makukuhang nutrients dito. Meron din po itong potassium, meron yung mga macro and micronutrients, so kaya sinama natin dito sa ating raised bed. Kaya ganito po yung ginawa natin, naglagay tayo ng mga organic materials dyan muna sa unang layer para magsilbing pagkain. So habang tumatagal, mabubulok po itong mga materials na yan, kakainin ng mga beneficial microbes, ng mga beneficial bacteria, trichoderma. So yan po yung ilalagay natin. Itong trichoderma, klase siya ng fungus na mabilis pong mag-decompose ng mga organic materials. So kinakain nila yung mga nabubulok na materials. So maglalagay lang po tayo sa balde, ihahalo natin siya. Yan. Kung kanina narinig nyo yung pagsingaw nung bote nung binuksan ko, ibig sabihin buhay pa po yung mga bacteria dito sa loob, nagkaroon siya ng pressure. So ito po galing sa Bureau of Soil, nakahingi tayo nakaraan. So yan po yung ginagamit ko sa dito sa compost para mabilis mabulok. Yan. So ihalo lang natin yung trichoderma dito sa tubig. Pero kung wala kayong trichoderma, pwede yung EM1, EMAS, pwede natin ihalo. Pero kung wala po kayong ganon na mga materials, okay lang kahit tubig. So kailangan po kasi natin basain ito para mabilis mabulok yung
material sa ilalim. So kaya tayo naglalagay ng mga effective microorganisms para bulukin niya yung materials, mabilis ma-decompose, mabilis magagamit ng ating mga halaman. Tapos dadami sila dyan dahil may mga pagkain. So maiiwasan natin yung problema sa mga bacterial wilt, yung mga soil-borne pathogens, dahil mas marami yung mga beneficial bacteria. Kung meron po kayong mga dumi ng hayop tulad ng sa manok, pwede natin ihalo dito sa mga organic materials dyan sa ilalim ng lupa. Yan po ay nagpo-provide ng mataas sa nitrogen kasi yung dumi ng manok ay mataas sa ammonia. Pwede rin po natin gamitan ng dumi ng rabbit. Wag lang po yung sa dumi ng aso tsaka dumi ng pusa kasi meron po yung parasite na harmful sa environment, sa tao, pati sa mga halaman. So yan lang po yung hindi natin pwedeng gamitin. Tapos dapat yung mga animal manure tuyo na para hindi siya makasira doon sa ating pagtataniman. Pero kung matagal nyo naman bago siya taniman, okay lang kahit sariwa. Pero kung mga 2 weeks or less than 1 month, wag po natin ilagay yung mga sariwang dumi ng hayop. Mas maganda tuyo na bago natin siya ihalo dito. Then, nakalimutan ko kanina, etong mga kahoy na to, maliban po sa source siya ng carbon, nagiging sponge po siya. Para siyang esponja na nag-absorb po ng moisture. So, meron pong nare-retain na tubig dyan sa inyong raised bed. Ito po, medyo bulok na yung kahoy na to. So, para siyang sponge na may tubig sa loob. So yan po yung magiging silbi ng mga kahoy. So instead na sunugin natin, pwede na natin siyang ilagay dyan sa raised bed. Tapos pwede rin tayong maglagay ng uling, yung biochar. So ito pong biochar, napakagandang gamitin kasi una, hindi siya nabubulok. Tapos nagiging imbakan siya ng mga nutrients, ng mga bacteria, pati po ng tubig. Nag-hold din siya ng moisture. So napakagandang gamitin yan. Ayon sa pag-aaral, napakaraming benefits. Tumataas yung ani, tumataas yung capacity ng lupa para mag-hold ng moisture. Napakarami pang iba, pati po yung sa pH level na i-improve niya. Kaya mas less yung problema natin sa mga fungus. Dito po sa mga garden bed natin, may mga uling po yan dyan. Even po yung sa mga paso, sa mga container, may mga nilagay din po ko doon na mga uling. So ngayon inaayos ko itong garden dahil ngayong buwan ng February nakakakuha na siya ng sikat ng araw, hindi tulad nung December tsaka January na medyo malilim dito sa area na to, kaya hindi po ako gaano nagtanim kasi sayang lang hindi siya lalaki na maayos tulad dun sa tinanim kong okra. Hanggang ngayon maliit pa pero kahit papaano nakakuha na siya ng sikat ng araw. So dito ayusin ko lang din itong PVC. Tataniman natin ulit ng petchay. Dito sa trellis natin yung ampalaya, pipino, tsaka sitaw. Tapos dito magsasaboy tayo ng munggo. Itong munggo kasi magpo-provide yan ng nitrogen, mga nitrogen fixing plant. Kasi yung kanilang ugat tinitirahan po ng mga bakterya, ng mga nitrogen fixing bacteria na kaya pong mag-convert ng nitrogen sa hangin, gagawin niyang ammonia na magagamit naman ng mga halaman. Kasi itong mga halaman na to, yung mga tanim natin, wala silang kakayahan na gamitin yung nitrogen sa hangin para maging nutrients. Kailangan i-convert muna siya ng mga microorganisms. So sana po nakatulong yung information na binahagi namin sa pagpiprepare nyo po ng lupa na pagtataniman. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. And sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!